pesos per liter sa gasolina at 11 pesos per liter sa diesel idinagdag sa presyo ng petrolyo ngayong Miyerkules. Senate President Vicente Sotto III tiniyak na may pondo sa 2026 GAA na nakalaan para tugunan ang krisis gaya ng nangyayari ngayon. Higit 500 gas stations inireklamo sa eGov portal dahil sa manoy overpricing. 188 sa 327 na non-OFWs mula Middle East na humiling ng repatriation na tulungan na ayon sa Department of Foreign Affairs. Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon tiniyak na tatapusin na sa 2027 ang link ng NLEX-SLEX connector sa Skyway 3. Panibagong taas presyo sa petrolyo ang ipinapataw ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. Bahagi ito ng staggered o utay-utay na pagpapatupad ng dagdag singil sa presyo ng petrolyo dahil sa epekto ng gulo sa gitnang silangan. Ang gasolina, tataas mula piso hanggang 6 na piso and 50 centavos ang kada litro. Ang diesel naman mula 2 pesos and 50 centavos hanggang 11 pesos and 50 centavos ang itataas sa kada litro. Habang ang kerosene mula 5 pesos and 50 centavos hanggang 17 pesos and 50 centavos ang dagdag sa kada litro. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling stable ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng pagtaas ng tensyon sa Middle East. Ayon sa Pangulo, may sapat pang inventaryo ng langis sa bansa at paparating na rin ang karagdagang supply habang naghahanap din ng alternatibong mapagkukunan ng langis ang pamahalaan. Gayunpaman, aminado si Pangulong Marcos na malaking hamon ang kawalan ng katiyakan kung hanggang kailan tatagal ang tensyon at kung paano ito makaapekto sa global oil prices. Nagtipon ng mga bansa ng Group of 7 o G7 upang talakayin ang posibleng mga hakbang para patatagin ang supply ng enerhiya habang nagpapatuloy ang digmaan sa gitnang silangan. Isa sa mga pinag-usapan sa pagpupulong ay ang posibleng paglalabas ng langis mula sa strategic oil reserves ng mga bansa kung lalala pa ang pagkagulo sa global supply. Ayon kay UK Chancellor Rachel Reeves, handa ang mga bansa na magtulungan upang patatagin ang merkado ng enerhiya. Some people could say they're pretty well complete. We've wiped every single force in Iran out very completely. Most of Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. This was just an excursion into something that had to be done. We're getting very close to finishing that. Bumaba ang presyo ng langis at naglaro sa humigit kumulang $70 kada bariles, bagamat nananatiling mataas kumpara sa presyo bago sumiklab ang digmaan. Sa nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan, ibinahagi ni Senate President Vicente Tito Sotto III ang ilang hakbang ng Senado para tugunan ang napipintong economic shock mula sa inaasahang oil prices. Kinumpirma ng Senate President na mayroon ng 7 panukalang batas na inihain kamakailan bilang tugon sa nagpapatuloy na gera sa Middle East. Layo ng 1 o 2 sa mga ito na bigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na ibaba ang excise tax sa langis. Gayunpaman, sa kabuuan ang mga naturang panukala ay nakatuon sa posibleng suspensyon ng excise tax. Sa kabila nito, binigyang diin ni Senator Sotto na bago pa man ang mga panukalang ito, nakahanda na ang 2026 national budget upang tugunan ang anumang krisis na maaaring harapin ng bansa. Meron naman tayong mga ginawa eh. Una, sa GAA, at ito'y pwede nang ipagmalaki naman natin. 2026 GAA. Dito sa 2026 GAA, we were ready for any eventuality. Meron tayong nilagay na we made sure that we are financially ready na nakaabang doon yung para sa MSME.
pagdedeklara ng economic calamity. Isa ito sa tinitingnang solusyon ng Senado upang tugunan ang nakaambang krisis sa langis na dulot ng lumalalang gulo sa Middle East. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, maaaring gamitin ang calamity funds sa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management o NDRRM para rito. Doon sa hearing on the Committee on Finance, DBM was there, tinanong namin point blank kung pwedeng gamitin yung calamity fund under NDRRM fund. 573 na gasoline stations ang iniulat sa eGov portal for gas stations price violations ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ginawa yung ulat sa ginagawang briefing ng House Committee on Transportation kaugnay ng fuel subsidy program ng gobyerno sa gitna ng lubhang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa krisis na nangyayari ngayon sa Middle East. At ayon sa karamihan umano sa mga iniulat na gas stations ay inireklamo ng overpricing. Pakinggan natin ang pahayag ng DICT Undersecretary na si David Almerol. Ela, sa pinakahuling ulat ng Department of Foreign Affairs, hanggang kahapon, 327 na mga Pilipino na hindi OFW ang humihiling na sa kanila ng repatriation o hiling na makauwi ng Pilipinas mula Middle East. Tinatalakay ngayong araw ng House Committee on Foreign Affairs, katuwang ng Committee on Overseas Workers Affairs ang mga epekto ng kasalukuyang kaguluhan sa Middle East. Handa ng sunduin ng mga eroplano ng Philippine Air Force ang mga Pilipinong stranded sa mga paliparan sa Middle East at overseas workers na nais nang umuwi sa gitna ng gulo sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon kung saan sarado ang ilang airspace at sarado ang mga paliparan, hindi madaling gawin ito. We have to consider several things po, like yung prepositioning natin, ground control, coordination on the ground, and this is miles away. Medyo malayo po ito. Hindi ititigil ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paghiling sa International Criminal Court ng interim release. Ito'y matapos hindi pagbigyan ng ICC ang apela ni FPRRD na pansamantalang makalaya habang wala pang resolusyon sa mga reklamo laban sa kanya. Sa isang panayam, iginiit ni Attorney Nicholas Kaufman na dapat mapalaya ang former Philippine President. He should be released. Listen, he's an 8-year-old man. He walks with a cane down the prison corridor. He shuffles because he's fallen over a number of times in prison. So the risk of flight, it's purely theoretical as far as I'm concerned. Itinanggi rin nito na nagbitiw na siya bilang lead counsel ni Duterte. Ayon kay Attorney Kaufman, tanging ang dating Pangulo lamang ang makapagsasabi kung hanggang kailan siya magsisilbing tagapagtanggol nito. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangan manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. 6 na taong nakatenga ang mahigit 1 kilometrong elevated lane na interconnection structure ng NLEX SLEX connector na kokonekta sa Skyway 3 sa bahagi ng Pandacan, Maynila. Ito ang inilahad ni Public Works Secretary Vince Dizon kasabay ng personal na pag-iinspeksyon nito sa proyekto kasama si Transport Secretary Giovanni Lopez at iba pa. Paliwanag ni Dizon, 2021 pa nagsimula ang proyekto na kayaan niyang tapusin lang ng 2 taon. Nang abutan nila ang proyekto noong nakaraang taon, 60% pa lang anya ng right-of-way acquisition ang nakumpleto. Bunsod nito, hindi makapagpatuloy ng konstruksyon ang mga pribadong sektor na partner ng gobyerno sa proyektong ito. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ayon kay CIDG National Capital Region Chief Police Colonel John Giagi, may nakabinbin kasing motion ang mga akusado
na manatili muna sa PNP Custodial Facility habang naghihintay din ng desisyon ng korte sa kanilang paglipat sa mga kulungan sa Santa Cruz at Lipa, Batangas. Nilinaw ni Giyagi na hindi rin magtatagal ang pananatili ng mga ito sa Custodial Center dahil sa gagawing construction doon. Inasuhan ang 14 na pulis, 7 sibilyan at ang business tycoon na si Charlie Atong Ang.